Mga ganap sa buhay ko bilang isang ina sa nag-iisa kong asawa. May ganun, lamya. Magsisimula sana ng 7 AM ang umaga namin ni Papu, pero 8 AM na kami nagising. Walang kaalam-alam, madadami na naman ang bida. Mula nga sa munting tahanan namin sa Manila ay bumiyahe kami papunta sa Cavite para bisitahin ng aking mga biyanan dahil nga birthday ng aking mother-in-law. Sip-sip, tulog nga ako mula sa Manila hanggang sa Dasmariñas, Cavite nang maramdaman ko na pawis na ako dahil naka-jacket ako. Syempre, malamig sa bus. Pag ako inubo, sagot mo, joke lang, hindi mabiro, lamya. At dahil nga nasiraan kami ng bus, walang nagawa ang mga bida kundi maghintay. Okay na rin yun kasi naka-CR kami at nakabili rin kami ng mga maiinom. Ilang sasakyan din yung nabilang namin. Ako lang ba to? Yung kapag nakakakita ng sasakyan gusto bumili kahit walang pera. Nung matransfer nga kami sa isang bus ay nakastanding kami. Pero okay lang. Ilang minutong standing lang naman ay nakarating na rin naman kami kila Papu. Medyo maalog nga lang siya kasi iba yung daanan nila pababa. Pero nasanay na rin ako dahil sa ngalan ng pag-ibig. Pagkadating nga namin sa bahay nila Papu ay tumulong na rin kami dahil papunta na raw yung mga bisita ni Mama. Nagayat na rin ako ng mangga at ng cheese para sa spring roll at kani salad. Kung mapapansin nyo nga lahat dito nanunulungan, ganito kasi sa probinsya, nasanay na nga lang din ako. Iba kasi ang handaan sa Manila tsaka sa probinsya. Kung mapapansin nyo, na kapag sa Manila, pupunta na lang yung mga bisita kapag tapos na magluto ng handa. Pero kapag nasa probinsya ka, pupunta lahat ng kamag-anak mo para tulungan ka. O diba panay kwento na? Pinagayat ko na nga rin si Papo ng pipino kasi may mga luto na kailangan nang ihain sa lamesa. Tsaka nandiyan na yung mga bisita. Nako, mapapalo ng hipag at katagal. 2 hours later. Nilapag na nga rin nila dito yung ibang handa. Meron nga sila ditong chicken wings, tsaka meron din sila ditong Shanghai na hindi pa nga lang na-final touch. Pero masarap to. Meron na rin sila ditong palaman sa shawarma. Meron na rin yung beef. Ang sarap na ito. Naluto na rin nila yung tteokbokki. Kung hindi lang ako mabilis mabusog, nilantakan ko talaga to. Bida-bida ako eh. Meron din pala sila ditong plain chicken wings. Hindi nga ako nakatikim na ito. Ito nga pala yung spring rolls nila. 3 lang yung nakain ko dito. Mabilis kasi akong mabusog. Tingnan nyo naman, overload. Tsaka meron din sila ditong sushi. Natapangad lang ako sa wasabi kasi hindi ko talaga siya hilig pero masarap. O, diba? Ito na nga pala yung final touch nung na-assemble na nila sa lamesa. Ang ganda kaya ng pagkaka-prepare. Ayun nga pala yung in-slice kong spring rolls. Proud yan. Diba napakasarap kapag tiningnan kaso takaw tingin ka lang talaga. Ewan ko ba, hindi lang ako mabilis mabusog, pabalik-balik sana ako. At syempre, hindi mawawala yung mandatory natin kapag may handaan, picture-picture, yung tipong kahit may kumakalabit na sa tiyan mo, kailangan mo pa rin mag-save ng memories. Syempre, isang beses lang naman dumating sa isang taon yung birthday mo, kaya lulubusin na natin. Sobrang daming yung picture-picture ang naganap. Kaya habang nagpipicture sila, tinawag na rin yung mga bisita para pumunta sa harap at ipag-pray yung may birthday. Sa totoo lang, sobrang blessed ko dahil meron akong mother-in-law na katulad ni Mama na sobrang pure at genuine ng puso. Kaya nga deserve niya lahat ng blessings na natatanggap niya ngayon. At pagkatapos ngang ipag-pray over si Mama, ay kinantahan na namin siya ng Happy Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yun na nga at kainan na! Nauna na nga silang kumain at pinabawas lang namin yung tao bago kami kumain sa loob. Ang dami kasi, kaya pinauna na lang namin sila. Sobra talaga ang ligaya ng bida kapag naka-plating yung mga pagkain niya. Tignan niyo ba naman, di ka ba matatakam dyan? Tatakam na yan. Ito nga yung kinuha kong sushi. Ang sarap nito kasi yung wasabi nga napasobra. Kumuha din ako ng spring rolls, tsaka ng chicken. Tapos ng kani salad, tapos ng tteokbokki. Kaso nga diba nabusog ako, kaya yan na yung nakain. Pinakuha ko na nga rin si Papa ng ice cream kasi nakita ko yung mga bata kumukuha na. Nako, nagbata na naman yung udada. Third batch naman, ube, hindi ko na nga na-videohan yung ikalawa. Ang sarap talaga.
Pagkatapos nga namin kumain ay lumapit sa amin yung isang pamangkin namin at nagpapagawa ng bahay ng gagamba. Tapos samahan daw namin siyang humuli ng gagamba, pero parehas kaming takot sa gagamba. Ano daw? Nakahuli nga si Papa dyan ng gagamba kasi tinuro ko, kaso ayaw niyang kunin. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo na-appreciate yung mga nakikita ko. Uuwi na lang ako sa bahay. Kaya kinuha niya ulit. Yan ang isa sa mga kapangyarihan ko. Buti hindi nagsasawa. Naikot na nga namin yung buong bahay. May naapakan pa nga ako, pero hindi ko na pinansin. Malambot naman eh. Yan na yung huling spot na pinuntahan namin. Nakakuha siya dyan ng malaki. Nakagat pa nga siya dyan eh, hindi ko lang nakuhaan ng video. Sabi niya, aray, kinagat ako, ang sakit. Aray, aray, aray. Hirap na hirap pa nga siyang ilagay yan sa lagayan kasi daw nanlalaban. Sana all pinaglalaban. Wala na nga ambag sa panguhuli ng gagamba, nagdadrama pa. Pagkabalik nga namin sa bahay, pinaglaban na nga yung dalawang gagamba. Hindi ko nga alam bakit binivideo ko pa to, pero siguro tuwan-tuwa ako kasi hindi niya nilalabanan. Nagpapasapot lang siya. Siguro magkamag-anak to kaya ayaw nila magkasakitan. Lamia, gumugusto ang mga udada. Sige na, tutulong pa ako sa pagliligpit. Basta palagi niyong tatandaan na mahalin niyo din yung mga unang taong nagmahal at nag-alaga sa partner ninyo. Para mas magkaroon siya ng maraming rason para mas mahalin ka. Sige, muah.